What's up mga idol? So welcome back nga na naman dito sa ating channel. At bago tayo magsimula mga idol, big shout out muna dyan sa ating mga solid na supporters, sa ating mga sumusubaybay sa ating mga videos mga idol. So sa video nga na ito mga idol ay tatalakayin natin ang tungkol sa tanong na worth it pa ba ang solar sa 2026 or hindi pa ba tayo huli sa pag-i-install ng solar sa ating mga negosyo or bahay. Every year kasi mga idol maraming tatanong kung sulit pa ba ang solar, baka bumaba na ang savings or obsolete na agad ang system. So i-breakdown natin ang mga tanong na ito mga idol. Okay, so simulan natin yan mga idol sa ano ang solar bilang investment. So marami kasing nagsasabi niyan kung maganda bang investment. Unang-una mga idol, linawin natin ang pagkakaroon ng isang solar setup ay hindi ito get rich quick or hindi ito makakapagmayaman sa inyo ng mabilis na investment, no. So ang solar mga idol ay cost reduction and asset building investment. So isipin nyo mga idol kung connected kayo sa normal na electricity or mga grid or electric cooperative. So syempre gastos yan mga idol buwan-buwan nang hindi nyo alam kung tataas na naman ang singilan or bababa. So unpredictable mga idol. Pero kung naka-solar ka, gumastos ka man ngayon, savings naman yan ang kapalit after ROI or return of investment. So, hindi ka pasakal mga idol sa paggamit ng kuryente araw-araw. In short, malaya ka na gumamit ng mga appliances mo, hindi ka nagtitipid. So, kapag nag-solar ka mga idol, binabawasan mo ang monthly bills mo, pinoprotektahan mo ang sarili mo sa pagtaas ng bill, pagtaas or pagbaba ng singilan ng kuryente. So, naglalagay ka mga idol ng long-term asset sa bahay mo or sa negosyo mo. Okay, so pag-usapan naman natin ang trend ng kuryente sa 2026. Pag-usapan natin mga idol ang realidad, no, pagdating sa kuryente or singilan ng kuryente. So, ang electricity prices, hindi yan bumababa mga idol, alam naman natin yan. Tumataas yan dahil sa mga pangyayari ito. So, siyempre, fuel costs, grid maintenance, demand growth, climate issues. So, madalas sa minsan pa mga idol, sa atin pa sinisingil ang generation loss. So, sa atin sinisingil yan mga idol. Hindi natin yan maiwasan. Ngayon naman kung ang bill mo ay umaabot ng 6,000 to 10,000 per month, isipin nyo mga idol kung magkano na kaya ang nagastos nyo after 5 to 10 years. So, kung kinalculate nyo yan, ang laki. Diba? Sa hindi inaasang pagkakataon mga idol, tinamaan pa ng kalamidad. So ilang buwan or ilang linggo na walang kuryente. Tapos meron ka pang work from home or nagtatrabaho ka sa inyong bahay. Or sabihin na natin meron kang family members na kailangan ng kuryente 24/7. Or meron tayong negosyo, let's say frozen goods. So may tendency masira ang ating mga negosyo dahil dito. So once na meron ka ng solar system sa bahay nyo mga idol or sa negosyo nyo, hindi ka na apektado ng price hike mga idol or hindi ka na kabado sa electric bill mo every month. That alone mga idol makes solar financial protection, not just power source. So yun yung mga pwede nating maging benefits kung meron tayong solar setup sa ating bahay or negosyo. Okay? So pag-usapan naman natin ang mga idol ang technology in 2026, mas maganda na ba kaya? So isa sa pinakamalaking dahilan mga idol bakit good investment ang solar sa 2026 ay mas matured na ang technology natin dyan. So dahil mga solar panels natin ay mas higher efficiency, mas matibay, andyan na mga idol ang tinatawag na bifacial. And then syempre yung lifespan ng ating mga solar panel ay 20 to 25 years at mas pinababa na mga idol ang kanyang degradation. Mga inverters naman natin ay siyempre smarter na. Meron na tayong monitoring apps at mas stable na ang mga ito sa grid fluctuation. Pagdating naman sa baterya mga idol, lalong-lalo na ang mga sikat na sikat ngayon, mga tinatawag natin na LiFeO4.
So LiFePO4 na kasi ang ginagamit sa solar mga idol. Mas ligtas, mas matagal ang buhay, mas affordable na ito kumpara noon. Mas pinamura na nitong 2025 yung mga presyo ng LiFePO4. So expect natin na mas mumura pa ulit sa 2026. So ngayong 2026, tested and proven and reliable na siya. Ngayon, ito naman ang ROI. Kailan babalik ang puhunan? Ito ang pinaka-importanteng tanong mga idol. Madalas, ito ang nasa isip ng mga tao pagdating sa pag-i-invest sa ganito kalaking project. No? So ang average payback natin, estimated 2026, syempre depende yan sa solar setup mo. Kung grid tie mga idol, ang pinili mong solar setup, nasa 3 to 5 years. At kung hybrid naman, nasa 4 to 6 years mga idol. At kung off-grid naman ang iyong solar setup, nasa 5 to 8 years. Depende yan sa inyong paggamit mga idol. So syempre after ng ROI mga idol, libre na ang kuryente mo. Basta minimal ang maintenance. Continuous pa rin ang savings mo dyan every year. So pag-usapan naman natin ang solar sa bahay versus negosyo. So dito naman natin pag-uusapan mga idol. For residential nga, syempre, mas lower monthly bills mo dyan. At meron kang backup power at syempre, makakatulong yan na mag-increase ang value ng property mo. And then syempre, energy independence ka na. For business purposes naman mga idol, predictable na ang operating cost mo. May protection pa sa brownout, mas competitive ang pricing. At syempre mga idol, mas mabilis ang ROI kapag sa negosyo natin ito ginamit. Ang solar ay hindi optional mga idol, kundi competitive advantage na siya. Isipin nyo na lang mga idol na kapag brand out ang buong syudad nyo, tapos yung negosyo mo ay nakasolar, ikaw lang ang operational, sa tingin nyo mga idol, saan pupunta ang tao? O, di ba? Ngayon naman syempre, kailan hindi sulit ang solar? Well, dito sa part na to mga idol, honest tayo dito. Ang solar ay hindi magandang investment kung mali ang design ng iyong solar setup or ng system mo. Substandard ang materyales, walang tamang protection, tapos nakachamba ka pa ng installer na install by night, fly by night. At walang load analysis. Maraming nagsasabi mga idol na hindi sulit ang solar. Pero ang totoo, mali lang ang system, hindi ang solar. Kasi ang solar mga idol ay nangangailangan ng proper planning, quality components, at trusted na installers. Ngayon naman, future-proof ba ang solar? Well, yes, kung tama ang solar setup mo or solar system mo. Bakit? Kasi expandable ang system, battery upgrade path, smart energy management, EV-ready integration. Solar ngayon ay scalable na. Pwede kang magsimula sa maliit, then mag-upgrade na lang kayo kung may budget. Ngayon, kung tatanungin nyo ako mga idol kung sulit ba ang solar sa 2026, ang sagot ko dyan ay oo. Kung tama ang gagawin nyo. That flexibility mga idol makes it perfect for 2026 and beyond. Dahil solar sa 2026 ay mas reliable na, mas efficient, mas affordable, at more proven and more necessary. Hindi na tanong mga idol kung magsosolar ka. Ang tanong ngayon, kung kailan ka magsisimula. So sana natulungan ko kayo makapag-decide mga idol kung meron man kayong mga katanungan tungkol sa kung anong system ang bagay sa inyo, magkano ang estimated cost, off-grid versus hybrid versus grid tie. Comment down below mga idol or mag-message kayo sa akin. So kung may natutunan kayo mga idol sa video natin, huwag kakalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para mas marami pang matulungan ang ating video. Hanggang sa muli mga idol, kita-kits ulit tayo. Yan. Solar lang. Solar na lang. Oo, hindi na ba yun? Nakat na. Kasi ano nga mapagpati ko ano ka, mga paniti Nobel ko ano ka, tapos ano mas parigan na, kinig ka mo. Ate niya, ikaw ito eh. Okay. So yan na kasi ba na function na yung ATS. Ito daw. Ang siguro, zero ba yan?